Showtime! Anong nangyari sa ratings? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw ng linggo, November 17. Pero bago yan mga kaparokya ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account Nakaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisahan natin ang ating topic sa highest views ng main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It's Showtime, under ABS-CBN It's Showtime na may 2,430,000 subscribers. At sa Eat Bulaga naman po, under Eat Bulaga TV YouTube channel na may 1,160,000 subscribers. So sa oras na 1:30 PM sa segment na Gimme 5, ang Eat Bulaga po ay may highest views na 88,000 viewers. At sa It's Showtime naman po mga kaparokya sa oras na 1:37 PM sa segment na Kalokalike semifinal, sila po ay may highest views na 90,000. So dito bagaman mataas ang views ng It's Showtime against Eat Bulaga ay hindi pa din po nito na-meet ang daily average views nito na 100,000. Samantalang ang Eat Bulaga after 71,000 viewers nitong nagdaang Webes ay 2 days na pong naabot ang daily average views nito na 80,000. So hindi pa din makausad ang main YouTube channel ng It's Showtime para maabot ang kanilang target number of views, samantalang maning-mani sa kanila kung saan umaabot pa ng 110,000 pataas ang nasabing numero ng It's Showtime noon nung kasagsagan ng Mini Miss You at Especially For You. So ano ang problema mga kaparokya? Segment ba? Please comment down below. So punta naman po tayo sa ratings ng dalawang noontime show. So bago ko po sa inyo ibahagi ang ratings for Saturday edition, November 9, ay ibibigay ko muna sa inyo yung ratings after magpasikat. So dito mga kaparokya, from October 28 to November 8. Nitong October 28, araw po yun ng Lunes, ang It's Showtime ay may 7.2% at ang Eat Bulaga ay 3.5%. October 29, araw po ng Martes, ang It's Showtime ay may 7.3% at ang Eat Bulaga naman po ay may 2.9%. Ito na po ang pinakamababang ratings na nakuha ng Eat Bulaga buhat ng maging noontime show sila ng TV5. October 30, araw po yun ng Miyerkules, ang It's Showtime ay may 7.5% at ang Eat Bulaga ay 3.9%. October 31, araw po ng Huwebes, ang It's Showtime ay may 7% at ang Eat Bulaga ay 3.9%. November 1, Friday, ang It's Showtime ay may 6.8% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.1%. So dito mga kaparokya ay nagwagi po ang Eat Bulaga sapagkat nakuha po nito ang ratings average nito. Samantalang, nitong nagdaang November 2, ang It's Showtime ay may 6.1% at ang Eat Bulaga ay may 3.5%. November 4, araw po yun ng Monday or Lunes, ang It's Showtime ay may 6.8% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.1%. So dito mga kaparokya ay nagwagi po ang noontime show ng Iconic Trio sapagkat na-meet po nila ang kanilang average ratings na 4%. November 5, araw po ng Martes, ang It's Showtime ay may 6.7% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.5%. November 6, araw po ng Miyerkules, ang It's Showtime ay may 6.2% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.8%. November 7, araw po ng Huwebes, ang It's Showtime ay may 6.7% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.6%. November 8, araw po ng Friday, ang It's Showtime ay may 6.9% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.6%. So mga parokya, sa binigay nating ratings from October 28 to November 8 ay hindi man lang nakuha
ng Madlang People Noontime Show ang kanilang average ratings na 8.4% or even makaabot lang ng 8%. Samantalang ang Eat Bulaga bukod sa 2.9% na pinakamababang ratings nila buhat na lumipat or maging noontime show ng TV5 ang Legendary Trio ay na-meet naman po ng Eat Bulaga ang regular ratings nito na 3.5% pataas. Again mga kaparokya, kung sumusubaybay kayo ng ratings ng noontime shows, alam nyo po na ang ratings ng Eat Bulaga ay naglalaro lang talaga po sa 3 to 4%. Even though yung Eat Showtime ay hindi pa po nag-move sa GMA network. But again mga kaparokya, anong nangyari sa ratings ng Eat Showtime? From November 1 to November 8 ay nasa line of 6 lang ito. Including yung 6.1% nitong nagdaang November 2 na siyang pinakamababa na po since lumipat sila sa GTV at GMA network. So 7 consecutive days pong sadsad ang ratings ng Madlang People Noontime Show. At no questions sa ratings ng Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil tulad ng sinabi ko, since then po mga kaparokya ay talagang 3 to 4% na po ang nakukuha nilang ratings, unlike sa Eat Showtime na maraming advantages. Even sa online, hirap din sila maabot ang average daily views nila na 100,000 na pinag-usapan nga natin ngayon. So punta naman po tayo mga kaparokya sa araw ng Sabado, November 9. So dito may kita natin sa data na inilabas ng Lioneer TV from AGB Nutam Nielsen na ang Eat Showtime po ay may 6%. Again mga kaparokya, 6%. Ito na po ang pinakamababang ratings ng Eat Showtime since naging noontime show sila ng Kapuso Management, GTV, and GMA Network. So talagang struggle ang ratings ng Eat Showtime nitong nagdaang mga araw, samantalang ang Eat Bulaga ay may 3.8%. So dito ay 2.2% lang ang inilamang ng GMA sa TV5. Mababang numbers na lang ang angat ng Eat Showtime sa Eat Bulaga mga kaparokya. So dito ang GMA ay may 4.3%, ang GTV ay may 0.7%, ang A2C ay may 0.6%, ang All TV ay 0 at ang Kapamilya Channel ay 0.4%. Sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya, ang TV5 ay may 3.5% at ang RPTV ay 0.3%. Bagaman nakuha ng TV networks ng Eat Bulaga ang average ratings nila na 3.5% sa TV5 at 0.3% sa RPTV ay hindi pa din po nito nakuha ang average ratings nila na 4%. So dito po ay wala pong nagwagi sa kadahilan ng hindi po nila na-reach ang average ratings na 8.4% sa Eat Showtime at 4% sa Eat Bulaga. So kung titignan natin mga kaparokya at kung babalikan natin ang ratings from November 1 ay 4% lang naglalaro ang ratings ng GMA, which is para sa akin ay mababa po yun lalo pat napakalawak ng naaabot ng TV stations nila, plus factor pa po ang malakas na signal nito, which is kabaligtaran naman po ng katapat na TV network nito na TV5 na limited lang talaga ang naaabot. So dito ay angat lamang ng 0.8% ang Kapuso sa kapatid network. So anong nangyari sa Eat Showtime at GMA network? Bakit sad-sad ang ratings nila? At bakit ang main YouTube channel nila ay hindi maabot ang target numbers of views after magpasikat week? Please comment down below. So hanggang dito na lang tayo mga parokya. Magsiingat po tayo dahil maulan po. Thank you and God bless.